Ang nilalang sa ilalim ng kamay. Hindi naniniwala si Miguel sa mga multo o halimaw. 24 na siya, masyado nang matanda para sa mga kwentong pantakot. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa isang tunog. Mahinang kaluskos mula sa ilalim ng kanyang kama. Noong una, hindi niya pinansin. Baka dagalang o lumang tubo na umaalog sa loob ng dingding. Pero gabi-gabi, paulit-ulit ang ingay at palaging sa oras na siya'y inaantok na. Isang gabi, naiinis na siya. Napabuntong hininga siya at marahang kinatok ang sahig ng kama. Tok! 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 Tumigil ang kaluskos. Napangisi si Miguel. Wala lang yon. Pero biglang, tok! 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 Nanigas siya. Hindi iyon echo. Hindi galing sa kanya ang tunog. Nanggaling ito sa ilalim ng kama. Umupo siya, nakatitig sa madilim na espasyo sa ilalim ng kanyang higaan. Kumakabog ang dibdib niya pero pinilit niyang kumalma. Siguro, guni-guni lang ito. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang yumuko at inangat ang kumot. Wala. Walang kahit ano sa ilalim, maliban sa lumang sapatos at alikabok. Napailing siya at bahagyang natawa sa sarili. Bumalik siya sa pagkakahiga. At doon niya naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa kanyang bukong-bukong. Napatigil ang hininga niya. Ang haplos ay mahigpit, nagyelo, at totoo. Pinilit niyang hugutin ang paa, pero lalong humigpit ang pagkakahawak. At sa kanya narinig iyon. Isang bulong, mahina, basag, dumudulas sa kanyang tenga. Bakit ka tumingin? Biglang lumuwag ang kapit. Napabalikwas siya, kinapa ang ilaw at pinailaw ang buong kwarto. Walang tao. Walang kahit ano. Walang bakas ng presensya. Napaupo siya, hinal na hinal, pilit pinapakalma ang sarili. Siguro'y nanaginip lang siya. Siguro'y epekto lang ito ng stress. Pero may napansin siya. Bukas ang kanyang aparador. At mula sa loob may humihinga.